What's up, KG? At welcome back sa ating channel. At so ngayong araw na to, nandito tayo sa Coin Bureau at pag-uusapan natin ng isang post tungkol sa South Korea. Is going all in on crypto. Bakit kaya? So hihimayin natin to kung bakit, no? At ano magiging epekto nito para sa atin, no? So isang balita na possibility na magpabago talaga hindi lang sa South Korea, kundi sa buong mundo ng cryptocurrency. So imagine niyo, sa halip na pagbawalan ng kripto, ang gobyerno mismo ang gumagawa ng batas para mas maging legal ang paggamit ito. Hindi lang Bitcoin, hindi lang stablecoins, hindi lang ETF, kundi isang buong financial ecosystem ng kanilang binubuo. Ang tanong dito, ito na ba ang simula ng mass adoption? O ito ang simula ng mas mahigpit na kontrol ng gobyerno sa digital money? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So basahin muna natin ang post ng Coin Bureau. The government unveiled a sweeping digital asset strategy covering stablecoins, tokenized bonds, and spot ETF in a single policy package. Seoul is drafting a basic law on digital asset to legalize stablecoin and regulate cross-border transaction, while piloting tokenized government bonds links to its CBDC in 2027. Capital markets laws are being amended to allow virtual asset spot ETFs. So sa nilabas ng South Korea na isang malaking plano para sa digital asset, kasama na rin dito yung apat na pangunahing pinag-uusapan, no, sa buong mundo ng crypto. No? Una, yung legality ng stablecoin. Nandyan din yung tokenized government bonds, spot crypto, ETFs, at mas malinaw na batas para sa digital asset. So, sa madaling salita, no, hindi na nila tinitingnan yung crypto bilang experiment. Tinuturing na nila itong bahagi ng future financial system. So, bago muna tayo magtuloy-tuloy, no, sa pag-uusapan natin, so kailangan na pag-usapan muna natin ano muna yung stablecoin. So, sa mga bago na nakikinig sa atin, so ipapaliwanag muna natin. Ano nga bang stablecoin? Ang stablecoin kasi ay cryptocurrency na nakatali yung value sa mga real-world asset. Kunwari yung $1 halos katumbas ng $1, yung USDT na tinatawag. So hindi ito kasing volatile ng Bitcoin. So stable lang ang kanyang presyo. Kung yung Bitcoin ay parang gold, digital gold, ang stablecoin naman ay parang digital cash. Kaya ginagamit mo ito sa trading, payments, international remittance at mga online commerce, no? So, bakit gusto itong gawing legal ng South Korea? Kapag legal na kasi yung mga stablecoins, mas madaling gamitin ng mga negosyo. Mas madali rin magbayad yung mga tao, mas mabilis yung international transfers, mas mura ang transaction fees, at mas maraming mga financial innovation yung pwedeng mangyari. So, pagdating naman sa mga bonds at mga tokenized bonds, no? So, okay na tayo sa stablecoin. Tokenized bonds, ito naman yung mas interesting. Kasi normally, kapag bibili ka ng government bond, paper o traditional electronic records ang ginagamit. So ngayon, ilalagay nila ito sa blockchain. Tinatawag itong tokenization. So ibig sabihin, ang isang government bond ay magiging digital token na. So mas madaling i-trade, mas mabilis ang settlement, mas transparent, at mas kaunti ang middleman. O maaaring mawala na nga yung middleman eh. No? So isa rin yan sa mga doon sa kanilang policy package na talagang nire-raise ng South Korea. Ngayon, pagdating naman sa CBDC, yung government bonds linked to its CBDC, no? Kasama din kasi nila sa plano yun eh. Kasama rin sa plano nila yung CBDC. So ano ba muna yung CBDC? Ang CBDC, ibig sabihin, Central Bank Digital Currency. Hindi ito katulad ng Bitcoin. Hindi ito katulad ng USDT. Ito yung digital version ng national currency na kontrolado ng central bank. Parang digital cash. Pero gobyerno yung may control. Plano nila dito, iugnay yung tokenized government bond sa CBDC pagdating ng 2027. So isa rin sa binanggit nila dito yung spot ETF, no? Yung spot ETF naman, ito yung pinaka-importanting bahagi para sa investor. Kapag may spot ETF, hindi mo na kailangan bumili ng actual Bitcoin o ibang crypto.
Bibili ka lang ng ETF sa stock market. Pero ang ETF mismo ay may hawak, yung ETF mismo yung may hawak ng tunay na crypto. Mas madali ito para sa institutional investor, para sa mga pension funds, bangko, insurance companies, at ordinaryong investor na ayaw gumamit ng crypto wallets, no? So, bakit yun mahalaga? Kapag legal na kasi yung spot ETF, mas maraming malaking pera yung pwedeng pumasok sa crypto market. Siyempre kapag dumami yung demand, possible na tumaas din yung presyo ng mga digital asset. Hindi to guaranteed pero isa to sa malaking dahilan kung bakit excited yung maraming investor tungkol dito sa balita na to. So bakit ito ginagawa ng South Korea? May mga ilang mga posibleng dahilan. Una, siyempre ayaw nilang mapag-iwanan. Sana naiisip din na ng Pilipinas, no? Pero ayaw nilang mapag-iwanan. Habang ibang bansa siyempre mabilis nang nag-a-adapt ng blockchain, ayaw nilang maiwan. Pangalawa, gusto nilang maka-attract ng mga crypto companies. Siyempre kapag may malinaw kasi na batas, mas maraming negosyo yung gusto mag-invest. Pangatlo, gusto nilang manatiling competitive bilang financial hub sa Asia, lalo na pagdating sa mga digital asset. So ano yung opportunity dito para sa ating mga retail investor? No? Ano naman yung magandang balita para sa mga kagaya natin? Una, mas malinaw na yung regulation. Mas kaunti yung uncertainty at kapag mas maraming institution ang pumasok, mas lalaki talaga yung liquidity. No? Tapos isa rin dyan is yung mas maraming bagong crypto-related investment ang magiging available. No? Mas lalaki yung adoption at kapag lumaki yung adoption, mas maraming negosyo yung tatanggap talaga sa crypto. No? Pero may risk pa rin. So hindi porket legal, syempre automatic na safe na. No? May mga risk pa rin. Siyempre, mas maraming regulation, possible na mas maraming KYC, no? Mas maraming reporting, mas maraming taxes, no? Tapos, kapag gobyerno yung mas may control, mas madaling ma-freeze yung mga assets sa ilang mga sitwasyon, depende sa batas. Kapag sobrang regulated naman, maaaring mawala yung ilan sa original na layunin ng cryptocurrency, yung maging decentralized. Hindi lahat ng crypto projects ay makikinabang talaga dito. Posibleng Bitcoin lang o malalaking cryptocurrencies lang yung pwedeng makinabang sa mga ganito. So ano yung magiging epekto nito para sa Bitcoin? Ito yung interesting dito. Habang lumalawak ang regulations, mas tumataas din yung legitimacy ng Bitcoin. Kapag mas maraming bansa ang sumusunod, mas lumalakas yung kumpiyansa ng mga institutional investor. Pero kasabay nito, mas tumataas din ang government oversight. Kaya mahalaga maintindihan ang pagkakaiba ng Bitcoin at CBDC. Ang isa ay decentralized at ang isa naman ay centralized. Magkaiba ang kanilang philosophy. So ano nang dapat natin gawin as a retail investor? Huwag bumili dahil lang may magandang balita. Huwag ding matakot dahil lang may bagong regulation. Mas magandang gawin yung sarili nating mga research. Alamin kung alin yung pang long-term investment at huwag mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala. Kasi dito sa crypto, patuloy pa rin na mataas ang risk kahit na ganito, nagkakaroon pa rin ng mga regulation. Minsan, mga simpleng tweet lang, babagsak yung Bitcoin. Minsan, wala naman dahilan para bumagsak, mabagsak. Wala rin minsan dahilan para tumataas, no? So, sobrang risky pa rin. Kaya kailangan talaga is may paghahanda, no? Sa akin naman, naiisip ko, unti-unti nilang ina-adapt yung blockchain technology. So, ano ko lang naman to, no? Habang pinapalitan ng decentralized na cryptocurrencies, mas kontroladong digital asset ng katulad ng CBDC, no? Sa pananaw ko na to, hindi na to laban ng gobyerno sa blockchain. Parang gusto nila is yung blockchain na sila na talaga yung may final authority.
Pero syempre, ano lang naman yun, no? Para sa akin, is haka-haka ko lang naman yun. Naiisip ko lang naman yun na maaring ganun yung nangyayari. No? Yung unti-unti nilang pag-adapt talaga ng blockchain technology. Tapos, pagdating naman sa huli is kailangan mo ng KYC, mga ganun, no? So, hindi natin maring yung sa blockchain itself is decentralized, pero once na gagamitin mo na, syempre gagamitin mo yung mga asset mo pambili, doon ka talaga pwedeng magkaroon ng central authority, yung government. Pero kahit ganun, no? Ang South Korea kasi isa sa mga bansang seryoso naghahanda para sa digital economy. Stable coins, spot ETF, tokenized bond, CBDC. Lahat ng to nagpapakita na yung blockchain ay unti-unti na pumapasok talaga sa mainstream finance. No? Pero kailangan natin tandaan na ang adoption ay hindi nangangahulugan na mawawala yung risk. Ang mga regulation ay hindi automatic na nangangahulugan ng freedom. Kaya syempre bilang investor, kailangan na may knowledge pa rin tayo sa knowledge pa rin talaga yung pinakamahalagang investment. So, kung may natutunan kayo sa video na to, syempre huwag niyo kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe. At sa tingin nyo, magiging model kaya ang South Korea para sa ibang bansa o magsisimula ito na mas mahigpit na control sa digital asset? Comment mo dyan sa baba. No? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo lahat at syempre magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!